Magandang araw! Panibagong araw kaya't panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin. Grade 10, handa na ba kayo sa ating aralin ngayong araw? Ito ay may kinalaman sa pang-ugnay. Pero bago yon, mayroon muna tayong panonooring isang maikling video. Ang manok at ang gintong itlog. May isang babaeng nakabili ng buhay na manok sa palengke. Nang ito ay kanyang inuwi sa bahay upang alagaan, laking gulat niya nang mangitlog ito sapagkat ang itlog ng manok na iyon ay ginto. Laking tuwa ng babae sa kanyang natuklasan. Tiyak na ito ay magbibigay sa kanya ng kayamanan. Ngunit, ang manok ay minsan lang sa isang buwan kung mangitlog. Hindi naglaon, hindi na naging sapat sa karangyaang pamumuhay ng babae ang minsan sa isang buwang pangingitlog ng manok. Upang makarami, naisip ng babae na baka kapag pinakain niya ng pinakain ng manok ay mas dadalas ang pangingitlog nito. Ganoon nga ang kanyang ginawa. Pinakain niya ng pinakain ng manok hanggang sa ito'y mabundat. Dahil dito, namatay ang kanyang kawawang manok. Sising-sisi ang babae sa kanyang ginawa. Nang dahil sa kanyang kaswapangan, ang manok ay namatay. At ngayon, mas lalo pa siyang nawalan. Bakit tayo nagkakamali sa pagpagdahilan? Dahil tayo'y tao lamang. Talinong ibinigay, gamitin sa tama. Kaya bang ituwid ang pagkakamali? Matutong magtiwala, umasa may liwanag. Dahil habang buhay di siya titigil na mahalin ka. Siya lang. Buhat sa napanood na parabola, sagutan natin ang tanong na ano ang mahalagang natutunan ng babae matapos mamatay ang manok? Mayroon lamang kayong 20 segundo para isulat ang inyong kasagutan. Isa sa mga aral na maaari nating makuha matapos nating mapanood ang parabola ay ang makontento sa biyayang sapat dahil ang sobra-sobrang biyaya ay hindi dapat. Isa pang aral na maaari nating makuha ay ang naghahangad na magkaroon ng maraming bagay sa maling paraan ay mas higit pang mawawalan. Nawa ay naging malinaw sa inyo kung paano inilahad ang aral sa napanood na parabola. Ang tatalakayin natin ngayon ay may kinalaman sa pang-ugnay o ang mga pang-ugnay na nga. Sa English, ito yung tinatawag nating mga cohesive devices. Sa pamamagitan ng pang-ugnay, mas nauunawaan natin ang ipinapahayag ng isang kwento o ng mensahe. Kapag sinabi naman nating pang-ugnay, ito yung mga tawag natin sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Ang unit na iyaon ay maaaring salita o kaya naman ay dalawang parirala o di kaya naman ay dalawang sugnay. Maaari rin itong magsilbing panandang diskurso na naguhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sadyang napakalawak ng wikang Filipino, kaya naman marami ang nagiging gamit ng pang-ugnay. Una ay pagdaragdag at pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Ang pangalawang mahalagang gamit pa ay sa pagpapahayag natin ng mga kaugnay na lohikal. Bago tayo magsimula ay mayroon muna akong mga inihandang pagsasanay. May 5 pangungusap na kung saan sa ilalim nito nandun ang mga pamimilian. Ang inyong gagawin
ay pipiliin sa ibaba kung alin kaya diyan ang tamang pangugnay na bubuo sa diwa ng pangungusap. Sa Filipino, mayroon tayong 3 uri ng pangugnay. Unahin na natin ang pangatnig. Kapag sinabi nating pangatnig, ito ang mga salita, kataga o lipon ng mga salita na nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay o di kaya naman ay pangungusap. O isa-isahin natin para mas lalong maliwanag. Kapag kataga, ito yung mga at, o, nang, ni. Samantalang kapag mga salita, ito yung bagkos, kahit, ngunit, subalit, datapwat, at saka ay marami pang iba. Nandiyan inilahad ang mga halimbawa. Kapag sinabi naman nating lipon ng mga salita, ito naman iyon. Sa halip, kung bagaman, kung hindi, dahil sa, kung kaya, sa bagay na ito, at gayon din. Yan po ang unang uri ng pangugnay, ang pangatnig. Ang pangalawa ay tinatawag naman nating pangukol. Kapag sinabi nating pangukol, ito yung mga salita o kataga na nag-uugnay sa isang pangalan at sa iba pang salita sa loob ng pangungusap. O sige, ating bigyan ng halimbawa para mas lalo ninyong maunawaan. Ito po ang mga pangukol sa Filipino. Nang, sa, nasa, kay, kina, para sa, para kay, para kina, ayon sa, ayon kay, ayon kina. Yan yung mga halimbawa ng pangukol sa Filipino. At ang panghuli ay tinatawag nating pang-angkop. Kapag sinabi nating pang-angkop, ito yung katagang na nag-uugnay sa panuring at sa salitang tinuturingan nito. O kaya naman ay sa naglalarawan at sa inilalarawan. Okay, bigyan natin ng halimbawa. Ang pang-angkop na ay inilalagay sa salitang nagtatapos sa katinig maliban sa titik N, na pagigitnaan ito ng salita at ng salitang tinuturingan. Tandaan na hindi po ito dinidikit sa salita. Halimbawa, mapagmahal na tao. Pansinin ninyo yung halimbawa, hindi po dinidikit sa unang salita. Ang kasunod ay NG. Ikinakabit sa unang salita na nagtatapos sa patinig. Halimbawa, mabuting nilalang. Ang salitang mabuti ay nagtatapos sa ay, kung saan ito ay patinig. Dinugtungan ng NG, kaya naging mabuting nilalang. At ang panghuli ay ang titik G, ikinakabit naman kapag ang salita ay nagtatapos sa titik N. Tanging sa titik N lamang po, mahanging gabi, pansining mabuti. Yan po ang 3 pangugnay sa Filipino, pangatnig, pangukol, at saka ay pang-angkop. Halina't magsanay muli tayo. Sagutan ng una at ikalawang pangungusap. Mas lalo pa nating palawakin ang inyong kaalaman, kaya muli panibagong pagsasanay. May 4 na pangungusap, basahing mabuti at sagutan ang susunod na katanungan. Para sa unang katanungan, aling pangungusap ang gumamit ng hudyat sa pagkakasunod-sunod? Titik na lamang po ang inyong isulat sa inyong mga kwaderno. Para sa pangalawa, ayusin ang mga pangungusap upang mapagsunod-sunod ang kwento. Nawa ay mas naging malinaw sa inyo ang mga pangugnay sa Filipino.